Lods! Welcome back to another content. And for this video, seryoso yung pag-uusapan natin. Literal na seryoso talaga siya. Because nanonood ako kanina nung meron ako nakitang clip kasi kanina sa Facebook. And grabe talaga. About to kay Gold Dangal. Kung hindi nyo kilala siya yung comedian na pinaslang sa isang comedy show. So parang kawawa din, alam yun. Siguro mas maganda kasi almost 1 year na yung nakakalipas pero ganun pa rin yung nangyari sa kanya. Siguro kuha muna tayo ng context doon. Teka. Sige, teka lang. Nagkaroon ako ng Kasi grabe talaga yung nangyari sa kanya. Hello po sa inyo. Kamusta po dun sa 7 nanonood ngayon? Paki-like lang po yung video para mapunta tayo sa youtube.com sa front page pala. Wait lang, ayan. So, lagyan muna natin ng context ito mga lods ko. Ang context nito ay itong video na to kung saan nag-stand up si Gold. Panoorin natin. So, malalaman natin yung backstory nito. Ikukwento to ni James, ni GB Labrador. GB. Oy, thank you so much sa $10. Oh, thank you so much, Jan Soliman. Yeah. Lagyan natin ng Lagyan natin ng yan. Lagyan natin ng heart yan. At saka ng like yan. Wala, hindi ko ma-like. May nagpalipad agad, oh. Magkano yan? 60 pesos? Putsang ina. 60 pesos na ngayon. Ang laki niyan. Ngayong mga panahon na to. Kaso wala ka rin naman mabibili. So, anyway, balik tayo rito. Ito yung context nito. ex-girlfriend na taga-iglesia ni Cristo. May taga-iglesia ba tonight? Wala akong pake sa'yo. May na akong isa sa inyo. No? So, ang point kasi nitong video na to, ito yung dark humor kuno na sa tingin ko hindi pa ready talaga yung mga Pilipino in this kasi iba talaga yung mentality rito pagka biro-biro lang. Pagka ang biniro mo ay yung maling tao. And you know, miski sa politika may mga ganyan din eh. Pero, may mga mas okay naman na religion siya. Pero, may aircon sila eh. First time na nakaapak ako doon sa kapilya nila, mangha-mangha talaga ako na daming aircon eh. Binilang ko pa 1, 2, 3, 4, 5. Ang lamig. No? Cool. Cool to. No? So, ito yung trigger point nung kung bakit maraming nambaba sa kanya ng mga kapatid nun. And wala naman tayong pinagbibintangan about dito, pero marami daw siyang nakuhang death threats dyan. And dun ito kasi yung genesis nung live stream ni GB at saka nitong si Nonoy. Teka, ayusin natin para makita nyo silang dalawa. Yan. Adjust agad lahat. Okay, for pag may mga comedians sa dark humor, wala na maglalabas online. Okay, magpo-post ng jokes online. Kasi yung ito palang stream, ito palang stand-up ni Gold, nalaman natin na ito pala ay house show ito. Hindi siya dapat ni-record at hindi pa siya dapat in-upload. Kasi nga, aware naman kasi yung Cool Pals na crew na etong mga ganitong bagay kasi ay napaka sensitive. So alam mo yun yung nangyari. Kasi hindi kasi sa Comedy Manila yung video na yun eh. So kami sa Comedy Manila, kung mapapansin mo, bihira kami mag-post ng videos. So yung Comedy Manila kasi, may mga dark humors doon na hindi dapat pinopost sa internet. Kaso may nag-post kasi sa internet. Lang pictures ng shows, ganyan. Kasi gusto namin talaga live. Lalo na pag dark humor, medyo hindi siya talaga maano. So nung nangyari yun, talagang may death threats na talaga when it happened. May death threats sa venue, may death threats kay Gold, may picture ng bahay ni Gold. Grabe, no? Ganyan lala talaga yung mga ibang tao dito sa Pilipinas, no? They cannot take a joke. I mean, naiintindihan ko naman na it's about your belief. Pero pwede mo naman kasing kasuhan yung tao na yun if na-offend niya yung religious belief mo.
meron kasing remedy ang ating batas about doon. Yung ano yun, nakalimutan ko lang yung pangalan pero offending religious belief yung yung kinaso kay belief law. Yung kinaso kay Pura Luca Vega, ayan saan na ba yun? What Philippines? Meron yan Nasaan na ba yun? Eto, meron ayan kita nyo? Offending religious beliefs, Article 133 of the Revised Penal Code, make it a criminal offense. Ayan, meron naman But, pero kasi, pwede mo naman kasuhan kung na-offend talaga yung beliefs mo. Pero wala Yung iba kasi, they would rather do something sa comment section na hindi maganda. So ang kine-claim ng Cool Pals rito, ng Cool Pals host dito, na may mga threats na daw na nakuha si Gold. And nabasa mo ba yung binigay ko sa'yo dyan? Grabe yan. Oh my Then gosh. after 2 years that happened. No, Yeah. kala nga namin tapos na Parang ang Grabe, 2 years later. 2 years later yun. Tagal yan. So ang May rule kasi dyan sa ganyan. After, hindi nawawala ang issue hanggat may nagbabalik. Kasi ang problema kasi doon sa, I remember nung kasagsagan kasi nung virality nitong video na to ni Gold, sobra talagang pinag-usapan yan. At saka, siya din kasi, yung humor niya rin kasi, napaka-consistent niya sa pagiging dark. So, ibang klase rin talaga. So, I remember when that was happening, naka-follow kasi ako kay Gold at saka friend ko siya sa Facebook noon. May hidden account siya na friends niya lang yung... Kasi kami ni Gold kasi nung araw, magkaklase kami nito sa COS, College of Science. Medical Physics yata yung course niya noon, kaparehas ng mga kaibigan ko. So, kaso lumipat yata siya ng CSB, ng St. Benilde. Pero ending, nag-comedy siya. But, I remember him fondly kasi nakakalaro ko siya sa basketball noon. So, and talagang parang hindi para sa kanya talaga yung sciences, sa arts talaga siya. Nakatoka. And, nakakagulat lang na ganun yung nangyari sa kanya. Tuloy natin. ang problema dito sa landscape ng internet ng Pilipinas is that yung joke ni Gold or minsan yung mga jokes sinishare siya hindi para magpatawa kundi para mang-trigger. Oo, para mang-spite. Kasi yan din yung isang nangyari dito. Naalala ko to kasi kinover ko to Ang mga nagsha-share nito, yung mga Katoliko na para tawaging kulto, as in cool, yung punchline ni Gold dito. Yan yung sinasabi nila dun sa mga may INC. Tapos meron kasing group, ewan ko lang kung alam nyo to meron kasing group sa Facebook nun called parang Katoliko versus INC. Naaalala ko kasi nung nagba-viral siya, parati tong pinopost dun sa groups na yun. Paanoin ko lang Yan Kulto. Kulto. Naalala ko yan sobrang sobrang fresh na fresh pa rin sa akin yung insidente niyan. Kasi grabe yan I believe sayang wala na yung isang Facebook ko, papakita ko sana sa inyo yung mga pinakita sa akin ni Gold noon sayang. Pero ang ano ko lang, ang talagang masakit diyan talaga. Yung mga threats sa mga influencer, mga threats sa kanila, nangyayari pala talaga. Well, hindi natin, hanggang ngayon kasi at large pa rin yung umano sa kanya. So, parang nakakalungkot lang. Anyway, tuloy natin. Wait lang. May picture ng bahay ni Gold. Oh my Then gosh. after 2 years that happened. No, Yeah. kala nga namin tapos na Parang ang Grabe, 2 years later. 2 years later yun. Tagal yan. So ang problema dito sa landscape ng internet ng Pilipinas is that yung joke ni Gold or minsan yung mga jokes Ginagamit sinishare siya
hindi para magpatawa, kundi para mang-trigger. Para mang So, yun yung Maghanap din maghanap. Kaya yung mga... maghanap din ng mga katulad nilang ng hate dun Mga sa splice video. Oo, kaya ang gagawin, galit ako sa'yo, di ba? Itong joke na to, alam ko matitrigger ka. Ba, ito, pas pagtatawa na gano'n. So, hindi... Oh, ganyan talaga dito sa Pilipinas eh. I mean, ako rin eh, na yung mga, kunyari, merong mga YouTuber na ginawan ako ng meme, gagamitin din yan ng mga kalaban ko. I can understand where they're coming from eh. Hindi kasi, yung mga jokes kasi dito, sometimes they are being used with malice para inisin mo ng sobra yung kalaban mo. Hindi talaga hindi talaga tumataas yung antas ng ating diskusyon because of that, 'di ba? Parang nakakainis lang eh. Wineaponize siya ng mga taong galit dun sa topic ng joke niya. So, ginawa nilang ganun. So, ginawa ng tao to share and to trigger other people to get mad, hindi para mag-share ng laughs. So, papansin mo din yan sa mga comedian. Kung ang comedian galit sa isang politiko na ayaw mo, di ba? Si-share mo din siya, di ba? So, wineaponize yung joke. And then, it led to that. Kasi hindi nawala yung galit ng tao. Ano yan eh, habang pinopost, naaalala ng tao. Nare-revitalize. Unless of course, lalong-lalo na yung ganyan kasikat na mga viral na activity. Diyos ko Lord, hindi yan natatapos talaga. Kasi talagang finuel lang nila na magalit Yes. sa joke and dun sa nag-joke. Nung ginawa naman yun ni Gold, para magpatawa, hindi para mang-asar. Siguro ang masamang... Yan din yung sa tingin kong kailangan balanse ng mga comedians dito sa Pilipinas eh. They have to understand na kasi sa Amerika kasi talaga kahit anong sabihin mo dyan, G lang eh, 'di ba? Kunyari sila Dave Chappelle, grabe yan kung mag-joke sila about sa trans community, talagang sagad na sagad, 'di ba? Wala silang pakialam kung ma-cancel sila, wala silang pakialam kung anong mangyari sa kanila. In fact, si Dave Chappelle, joke niya about sa trans, merong umakyat ng stage para balugbugin siya. Dito naman, mas worse kasi rito eh. Una, yung security rito, hindi ganun, teka lang, ano yung karansyong tunay? Yung dito kasi, kailangan din i-weigh nyo kasi yung i-joke nyo, kung worth it ba. Kasi sa Amerika, okay lang, kasi talagang massive ang audience dun sa stand-up comedy eh. Kumbaga yung dark humor, yung stand-up comics, ano bang tawag doon? Yung stand-up entertainment na tinatawag, maraming malakas na yung audience dito. Dito kasi hindi eh, napaka-niche niya pa eh. Gets nyo? Hindi lahat ng tao na-appreciate yung stand-up. Dito, ang stand-up, iniisip nila si Vice Ganda. 'Di ba? Hindi yung ganitong klaseng humor na may pagka-intelihente. Sabi ni Karanchong Tunay, Nico David, that won't happen to a Catholic. Even if you catch a Catholic, you won't. Actually kasi, totoo lang, yun ang maganda sa mga Katoliko kasi game lang talaga sila sa kahit anong bagay eh. 'Di ba? Wala tayong magagawa eh. Meron talaga mga taong pikunin. That's life. Nangyari doon talaga for me, winaponize yung joke niya. So parang nangyari yun. Yan kasi yung kasalanan din yan ng group eh, yung INC versus Catholic na groups kasi meron mga ganun talaga sa Facebook, yung nag-aanuan sila, nag-aasaran sila. Tapos hindi rin nakakatulong yung mga influencers or sorry kay Rapido kasi gusto ko siyang gamitin talaga rito Gets naman namin na INC ka, Rapido, pero wag mo namang ipagduldulan sa amin. Kunyari, magse-celebrate kami ng Pasko. Bakit KJ ka, di ba? So, ang nangyayari, nagkakaroon ng animosity doon sa community. Instead na magbigayan, ako nga, agnostic ako or atheist ako, whatever you wanna call me. Pero, nagse-celebrate pa rin ako ng Pasko. Bakit? Kasi hindi ako basag trip eh. Di ba? Parang yung lang din yan parang yung Muslim na namigay ng tubig doon nung Nazareno. Namigay siya ng tubig. Bakit? Kasi hindi siya basag trip di ba? May mga ganong klaseng tao na sana in time, maanuhan natin, matutunan natin. Grabe talaga yung nangyari kay Gold Ano yan travesty ng mundo yan dito sa Pilipinas. Anyway, tuloy natin. Talagang nag-town hall meeting kami, tinawag namin lahat ng mga comedians to gather. Siyempre, to maglabas na rin ng sentimento sa nangyari.
umiyak kami. Kasi Mahirap syempre, siya i-process din. Yeah, Ay, naalala ko yan, kino-cover ko yung pagka, nung may nangyari kay Gold. Kinover ko yan, naalala ko. Biglang nawala, di ba? May lumapit sa akin na, hindi ko na lang sasabihin kung sino, pero kilala nyo to malamang. Sabi niya sa akin, bro, i-down mo muna. Kasi natatakot din kami. Dinown ko talaga. Safety kasi dito eh. Tapos, si Jan, kung nandiyan si Jan Suliman, yung binigay ko sa'yo, ginawa ko talaga yan para dun sa, sa mother. 'Di ba? Kasi nga, grabe talaga yung takot. Sabi ni Jojo Renz, hey, why did I see a family carrying gifts to the INC? Yan ang hindi ko alam. Baka naman kasi nagse-celebrate kasi sila ng bagong taon eh, 'di ba? Or baka may party, 'di ba? Ikaw naman, wag mo nang issue-hat. I'm sure. I'm sure it's very scary. oo. Totoo. Kasi lalo na yung walang nakakita nito in the future, yung parang nag-start pa lang yung eksena noon na wala namang naisip na meron bang mangyayari na ganito. Exactly. Kasi nga, napakaliit pa kasi ng comedy scene dito sa Pilipinas. So parang hindi nila maarok o hindi nila lubos isipin na mangyayari to, mapupunta sa ganito. 'Di ba? Nakakatakot, sobra. Kanina nung ko diyan, tumatayo talaga yung balahibo ko eh. Sabi ko, what the fuck? Hindi siya talaga tama eh. So lahat sa amin ito ay first time. Parang ganun. So, nag-invite kami ng mga police to to talk to the comedians on how to handle pag merong death threats, wag nyo nang patulan, and then huwag kayo masyado mayabang online kasi isipin mo, comedians or any performer, pagkawari, nakikipag-retaliate tayo sa mga bashers. Hindi mo alam kung sino yung talagang siraulo na... Sino yung may bitaw talaga Oo. na? Bitaw talaga. Hindi naman, mas tama kung sino yung talagang tutuluyan ka. Kasi nga, iba-iba yung hilatsya ng tao eh. Kaya ako minsan talaga, hindi ako, sinasabi ko talaga, kakasuhan na lang kita kaysa, alam mo yun, deterrent din kasi yung pagkakaso eh. Kasi kapag pagka hindi ka nagkakaso, ang ending, babanatan ka with impunity. Sasabihan ka ng sasabihin ng kung ano. Okay lang na mabash ka eh. Okay lang talaga na mabash ka in the sense na as long as yung bash is doon sa ginagawa mo, okay lang eh. Pero yung i-death threat ka, parang kakaiba talagang feeling yun. Hindi ko alam kung na-death threat na kayo sa buhay nyo. Pero ako ngayon, kunyari pupunta ako sa inbox ko, it's either, di ba, dalawa yung Facebook page ko. Putya, talagang umuulan ng ng death threat yan. Meron yan, punta tayo sa Davao, ganyan. Yung, alam mo yung mga ganyan. Ano na yan eh, parang hindi ka naman sa na-desensitize na. Pero at the back of your mind, you're still afraid. Kahit konti lang naman. But then again, you have to do work eh. Kasi of course, kumikita ako rito sa social media eh. I have to post eh. I have to post yung mga ginagawa ko, 'di ba? It's work for me. So I have to come to work. Iniisip ko na lang, it's kind of an occupational hazard, but sobrang ridiculous kasi talaga yung nangyari kay Gabe eh. Kay Gold. Sabi dito ni Charlene ba pangalan mo? Charlene, it's not just about the Ma'am, ikaw ba to? Ikaw ba to, ma'am? It's not just about the INC. It's been a joke for years now. Back then, Gold was also criticizing the DDS. One of the DDS felt that they were pitiful because Duterte was arrested. Oo, maybe you want sample gate at DDS. O nga, mga DDS talaga ganyan. Naku, Diyos ko Lord, araw-araw po akong binabash ng mga hinayupak na yan. Kung alam mo yon, ano talaga sila eh, sila eh, miski below the belt, babanatan ka talaga. Ganun kasama yung mga tao na yan. Na, siguro tama yung idea na because of the Dutertification of the Philippines, people will say to you anything with impunity. Kasi wala naman silang, nakita nila yung presidente, walang consequence sa kanya. Ngayon lang yung nag-consequence, di ba? But, di ba, minumura yung Pope, yung kung ano, nambabastos, and people rally behind that kind of person. But then again, pagka siya naman yung binawian mo, parang ikaw pa yung mali.
'Di ba? So, ewan ko lang. I just feel like as a society, napaka-immature pa natin. Yun ang aking opinion dyan. Teka lang ano nangyari? Ano nangyari? Ba't nawala? Ayun, sige, tuloy natin. Tapos sabi niya, kayo yung worst na tao na pwedeng magyabang kasi sa poster nyo, nandun yung venue nyo. Ano oras kayo nandun? Yung bukaan nyo nandun. So, ang dali niyong puntahan, sabi ng police. So, it was parang wake-up call to the comedians or yung mga comedians na mayabang online. Kala nila, Oy, Nico David, Comics Man. Oh. Ano, gusto mo bang umakyat? Tatawag ka na ba? Magdidebate na ba tayo? Kanina kasi, pinag-uusapan namin to ni Comics Man. Sabi ko sa kanyang ganoon, Comics, anuhan mo na, lapagan mo na ng bars mo. Kasi ako, iniisip ko, lalapagan ko din. Kasi nga, pinanonood ko to kanina, nakaka-disturb talaga siya. Na, di ba, nakikita mo naman yung ginagawa namin ni Melo, tapos yung mga sinasabi sa amin ng mga tao, di ba? And some of these are not trolls. Some of these are real people. Real people na may anak, real people na may asawa, na may trabaho, na they would go out of their way to say nasty shit sa inyo at saka tatakutin ka nila. Just for what? A difference in opinion? Oh my God. Di ba? Parang nakakagulat yung ganun. 'Di ba? So ewan ko, ikaw Comics naman, bakit hindi ka kasi maglapag ng ng bars mo? Ako naglalapag na ako, 'di ba? Tuloy natin. hanggang dun lang. Kasi minsan talaga gusto Call me, sige. Teka lang. Napanood mo na 'to, 'di ba? Sige. Teka lang, relax ka lang, boy. There's really no security in the Philippines. Hindi naman mali 'yun idea na 'yun eh. I think mas tamang paradigm dyan is that ang comedy sa Pilipinas or yung stand-up scene is hindi pa ganun kalaki. So ang nangyayari, merong mga tao talaga na nalalagay in danger. Teka lang Comics magbubukas lang ako ng mga dapat kong buksan. Teka lang. Diba? Kunyari, mag-post ka lang ng hindi gusto ng tao, mumurahin ka kagad. Teka lang Comics Hawak ko ang beat. Oy, Kuya Ken Vlogs! Thank you so much po sa $10. Kumita na tayo. Kita nyo, mahal na mahal tayo ni John Suliman at saka ni Kuya Ray Vlogs. From America, America! So, ang topic po namin, Kuya Ray, ngayon is yung Pinas lang po na stand-up comic. Kasi di pa po sa Amerika, maraming comedian dyan. Dito rin po, nagsisimula pa rin po yung scene. Kaso, yun nga, Pinas lang po yung yung tao. Tapos ngayon yung mga host ng Cool But it is the mindset of the person na parang paano nga gagawin mo like hardcore INC kunyari yung nakinig or hardcore DDS or hardcore Muslim. First of all, I'm not saying na INC yung pumatay. Hindi, wala talaga. Sinabi ko nga DDS or ibang religion. Iba yan, hindi natin alam. Kaya kunyari, Katoliko na hardcore talaga, di ba? Oo, kaya parang baka ex ni ewan ko, hindi natin alam. It could be anyone. But the prevailing idea kasi is he was killed because of the things he said. Diba? Marami siyang sinabi na triggering talaga eh. And whatever that thing that he said, it is enough to piss that person off. Enough to kill him. Magbabasa muna ako ng comment Sige. Sabi dito, I work with stand-up comedians. They really tiptoe because they didn't want to appear to people as INC versus stand-up comedians. Especially Yun since nga. Hindi, kasi bigla, hindi kasi tol, Let me answer sige. that. That they didn't have to make it like that kasi. Yun ang sinasabi ko. Hindi naman nila kailangan gawing versus INC yun. Kasi unang-una, wala naman tayo, hindi naman nila alam, hindi naman sila police, hindi naman sila nag-imbestiga doon. Although, let us admit, the elephant in the room is meron talagang mga nag-speculate na INC nga yung gumawa. Pero hindi natin wala akong sinabi, ikaw ang may sabi niyan. Hindi, madami naman talagang nag-speculate. Hindi ko sinasabing yun Pag sinabi, yun talaga yung prevailing, na yung kulto joke, yun ang naging mitya.
'Di ba? O sabi nito, Hindi- wait lang, may isa pa. Nico the N Golds XGF INC Docs right where gold lives. Sabi ng eto yung mga nababasa ko, hindi ko kayo pinagbibintangan kasi I believe unfair naman yun dun sa ibang kapatid na kulang sila dun totoo sa gold. yun. Hindi natin alam kung sinong pumatay kay Gold. Ang Well, sinasabi ko lang, meron ng nasa actually kilala na, bro, kung sino. Meron ng meron yung na mother, ba? Okay. yung mother ni Gold nagpo-post na regarding doon sa pumaslang kay Gold. So, ang tanong na lang dito, bakit wala pa ring action? Kasi nga isang taon na yung nakakalipas. So, meron akong ginawang letter, bro. Address yun sa isang tao. hindi, tapusin ko lang yung thought ko kanina. Sige, go. The comedians didn't have to make, kasi yun ang tanong nung isang nabanggit niya yung INC. Okay? Ang sinabi ko kasi, ang idea ko is, they don't have to make it the comedians versus INC or DDS or whatever group. They just need to condemn the action that don't kill comedians because they're just talking. We have free speech. We should be able to speak without that fear. Napapatayin ka dahil nag-joke ka. Yun lang Parang naman. ang ano naman kasi niyan, alam mo, as backward pa tong bansa na to, 'di ba? Well, basahin how mo are yung, you bro, showing basahin this mo kind yung of- ano natin, basahin mo yung chat. Hindi Kaya ko nga pwedeng kailangan basahin yung chat. sabihin nila eh. Yun nga, that's exactly why they need to say that para para mabawasan yung pagiging backwards. Hindi nga kasi nga yung Because iba sino magsasabi niya that was the perfect opportunity to say that sentiment and they missed it. Okay. Diba? Yun ang doon ako nakukulangan sa kanila. This is the perfect Hindi kasi takot din sila, bro, for eh. them to fight for Oo free nga, speech nandun and na they tayo, weren't nandun na able tayo. to. Pero pare, intindihin mo rin, sikat silang sobra sa space nila. Sila yung parang peak eh. That doesn't make me wrong. Hindi, pero Tama yeah, I understand naman yung pinaglalaban mo na dapat palagan nila. Pero kita mo yung space is yung comedy space hindi siya ganun ka lucrative, 'di ba? Walang nagiging milyonaryo sobra Hindi ko diyan. naman, like I said, hindi nila kailangan gumawa ng kaaway. They just Hindi nga need yun to say na hindi nga huwag yun niyo yung patayin point ko, bro. comedians. Hindi Wala nga naman yun yung silang point ko. kakaawayin Bro, dun eh. teka lang, ako muna. Ang sige. point ko kasi rito, meron kang sa ganito I'm speaking out of experience Dito na lang sa sa commentary, meron kang mababangga. Meron kang taong masasaktan sa mga sinasabi mo kahit you don't mean it. Sa kanila din, lalo sa kanila. Kasi they make jokes for a living. And yung mga gino-joke nila, natitrivialize yung buhay nun. O, di ba? May maapakan silang tao. O, pag naapakan nila yung tao, susunod na mangyayari? Magkakaroon na ng sagutan sa internet. Tapos, Well, we know that. Oo nga. Alam natin yun. Kaya hindi, nga, ang iba sa kanila kasi, yung joke na bibitawan nila, hindi worth doon sa magiging kapalit nun. Kasi hindi naman kasi ganun ka-lucrative yung trabaho nila. Yeah, it so, paano pays magiging good, pero politics if just gonna hindi, settle at that? kasi ganito, Okay like na sa for kanila example, yun. si Dave Chappelle, wait lang, si Dave Chappelle, di ba? Si Dave Chappelle, may bodyguard yon, di ba? Kunyari, si GB tsaka si Nonong, aasahan mo ba na may mga bodyguard siya mga yan? Di ba wala? Alam na, but that's a different topic. No, it's in the idea here. Kasi nga, Yeah, hindi but, sila... But, ganito Sige. Ganito kasi let me give you a little bit na sa comedy scene kasi, ito, maaring may ibang pumalag dito. pero this is the mindset most of them. Kaya nga sinasabi nila, lagi silang may mga disclaimer. Hindi kami yung parang sa mga bakla comedy, hindi kami gano'n, hindi kami insult comedy. They make it a point to differentiate themselves. Na this is a different kind of Oo comedy. nga. In a way, wait. Sige. In a way, this is high level. This is a higher level of comedy. Or maybe they reject yung sasabihin ko. But this is definitely yung high level. Maybe they reject that. But this is different. This is kumbaga they take real pride dito sa art na to because it is art.
Okay? Oo nga, nandun na ako, tinry tayo. ko rin mag-stand-up Pare, comedy. hindi naman kasi yung art ang problema dito. It's how they can protect themselves. Kasi wala silang magagawa to accede eh. Hindi ko David, nag-skip ka. Hindi naman yun sila pinag-uusapan natin sa mundo. Ang Hindi sinasabi nga. mo kasi, parang hindi yung in ang general mo yung kasi, sinasabi yung ko. level ng stand-up comedy ngayon is not yet the Oo same nga, nandun na, oo sa nga. US. Gets ko yan. Pero ang sinasabi ko lang, hindi sila pwedeng mag-angas pa ngayon. Hindi nila Kaya pwedeng nga, protektahan so- yung sarili nila. Kasi nga, wala namang kasing massive audience na na Nandun na tayo. buwis-buhay I'm not sila. disputing that. Oh. Ang sinasabi ko is, like I said, bahala na sila kung paano nila papaangatin ang stand-up comedy scene. And they're Oo. doing all their best. Props to everybody in the scene. Madami nang naging mga grupo ngayon, hindi na lang Comedy Manila, kung ano-ano pa. And these are hardworking, very intelligent people. Okay? But, Ano ba? Meron yun Sinasabi eh. ko lang, they miss dito sa yan yung bat. sa issue ni Gold kay Gold, they missed a golden opportunity to Na? stand up for free speech. hindi nga pwede nga, ang kulit Ay, mo, yun nga yung hindi ina-argue pwede. ko sa'yo, Ba't hindi hindi nga pwede pwede dito sa debate? ngayon yun. Ano ba? Kailan mo hihintayin? Meron pang panahon yan? Meron. Kasi kailangan mo ng Ano mga kailan? edukadong Give me a tao date. para Kailan? like ganito, tingnan mo yung itsura ng freedom of speech and expression dito. Ewan ko kung nararamdaman mo. Pinaramdaman mo na Kaya to. nga, kaya Na- ganyan oh. ang impression mo, it's because nobody fights for it. Hindi Exactly nga my eh. point. Hindi nga eh. Kasi Kaya nga, yung kailangan yung ibang magsalita tao yung mga- kasi, yung they mga will say shit sa'yo nakikinabang. with impunity. Ang kulit naman. Ano? Kunyari, ganito. Hindi ko narinig. People will say shit sa'yo with impunity. Kunyari, course. sasabihin nila sa inyo, papatayin kita. Ay, alam mo ba, araw-araw meron ako nakukuhang ganyan. These are illegal actions, bro. Ang problema kasi, ang sinasabi sa kanila, umiwas kayo. Tapos sinasabi niya sa audience niya, pag mag-share naman kayo, wag yung tipong Tama yun. pang-asar. Hindi ko din-dispute yung ng police. Oo nga, pero Nasa, hindi nila hindi ko, pwedeng ang sinasabi ko lang is, hindi ko sinasabing mag-angas sila. Hindi ko sinasabing Hindi nga nila pwedeng ang ilaban sinasabi ko yung lang, freedom they of missed speech an ngayon. opportunity to talk about free speech. Yun lang naman. Hindi nila pwedeng ilaban yung free speech ngayon, bro. Bakit? Kasi nga, Paano- masyado pang maaga. Paano- Gets mo? Masyado pang maaga sa comedy. But free speech is the foundation of stand-up comedy. Kaya nga, pero... Kung meron tayong hierarchy ng mga kailangan mag-stand up for free speech, isa sila sa mga grupong kailangang lumaban para dyan. eto, katulad dito, those who have comedy shows should not release them on social media. Kaya nga, kasi nga, yan. immature ang social media eh. They should only be in live audience because the expectation of the live audience is to have fun. Oo, ganun dapat. Unlike when shared on social media, not everyone will take jokes seriously. Exactly. 'Di ba? Yun yung nangyari kay Golden. Lumabas yung joke niya, ayan ang nangyari. Ang daming kupal na kumupal sa buhay niya. Kaya Ay nga, nako, papabasa ko yung letter na sinulat ko sa'yo, bro. Send ko sa GC natin. Tuloy na natin to. Mahaba ba? Gano'n ba kahaba? Yung ano na lang tayo, 15 minutes na lang yung airtime natin. Pero yung wag. Kailangan basahin mo to after the fact eh. Hindi wala na rin live. Paano? Naging Hindi, sige, papakita ko sa'yo ngayon. Tangina ka eh. Hindi, sige, ito muna. Pwede may part 2 naman to eh, kung pwede. siya. Kinausap namin lahat ng comedians at focus tayo sa pagpapatawa, hindi yung gusto nating sumikat na ganyan na nakipag-away or nang-trigger ng tao. Yes. Kumbaga, mas maganda ng Yun, anong reaction mo doon? Well, tama naman yun. Hindi, tanong ko sa'yo, don't you think na ang sinasabi niya is dapat kung magpo-post ka, hindi ka dapat nang-trigger ng tao. Ilagay mo siya sa Well, first of all, hindi mo makokontrol kung sino yung matitrigger. Minsan parang innocuous nga yung tingin mong sinabi mo, tapos may na-trigger pa rin. Pero if you are deliberately, yun ang sinasabi niya. Deliberately, talagang ang goal mo ay mang-trigger, mangburyong ng mga tao. It's not, parang
giving precaution. Oh, lagay natin to It might sa not work. Okay, sige. Lagay natin to sa konteksto nung kay Gold. Do you think na si Gold is nantitrigger ng tao? I don't know. Okay. I don't know. Sige. Siyang makakaalam nun. I cannot speak Oo, for him. hindi kasi ang argument kasi dito ni GB, meron daw mga young comedians na nantitrigger talaga. Kung rage bait ba? Again, Kasi meron kasi hindi- mga immature, kasi just like in any profession, meron mga G na mga tao na parang parang kala nila madali, 'di ba? May mga impression ka sa stand-up comedy. Kala mo astig ka lang, feeling mo nakakatawa ka, feeling mo basta ka lang babanat at bibitaw ng kung ano-ano without thinking about it. 'Yun ang sinasabi niya. Oh, pero ang ang kailangan lang din malaman. Hindi kasi kunyari sa political vlogging, meron matitrigger sa'yo doon, bro. Sa kanila Yeah. kasi, iniisip ko, parang yung panti-trigger mo, ilagay mo sa stage, wag sa social media. Kasi ibang beast talaga ang social media. Meron din kasi mga stand-up, meron kasing mga comedy na merong shock comedy, 'di ba? So parang shocking yung mga niya, Yung yung dark mga humor nga, ito nga yung pinag-uusapan. yung dark humor. Actually, parang I wouldn't call it dark humor. It's more political humor yung ginawa ni Golden Hindi, religious humor yun. Well, political or religious, parang parehas. Sige. Okay. Tuloy na natin Mahalin ka ng tao sa kung ano yung naibibigay mo, hindi dun sa kung paano kanila nakikita na may mga kaaway. Oo. And let this be a lesson din, just ko sa social media po, opo. Sabi dito nung sino ba tong si Charlene? Charlene, sino ka ba? Maganda siya. James and I were kicked out of a show because they were connected to gold. Ooh, tangina. Ano yan juicy yan Stand-up is so small in the Philippines. Brands that don't even have stand-up can still survive. Sabi dito, Nico, who are the speakers? The 5 are they a stand-up group? Yung speaker dito sa podcast to tong mga Gen Z, tapos host yung dalawang nasa kabilang dulo, si Nonoy at saka si Nonong pala at saka si GB lang yung stand-up dito. Pero pinag-uusapan nila yung aftermath ng Gold. So alam mo tong sinasabi ni Ma'am Charlene dito, juicy yan Ano yun? Ano mo sabi niya? Sabi niya, babasahin ko ulit. Sabi ni Ma'am Charlene dito, James and I were kicked out of a show because they were connected to Gold. Ooh! Really? Oo. What Ano? Charlene said was, ano kaya yun? Pucha, mga juicy diaries. Hindi ko alam kung gano'n, pero maaring hindi may mga maaring pikon kay Gold yung may-ari ng bar or yung mga Hindi, gagi si James yung sinipa Pucha, bakit mo naman sisipain si James? Pucha, kung baga yan yung hindi yun naman siguro David Chappelle, pero isa sa mga premier comedians natin dito sa Pilipinas yan well, yun ang second only to Alex Calleja. Sila yung customer, wala tayong magagawa. Oo nga, I'm just your audience, Sir Nico. Why are my comments in English? Baka po sa iPhone nyo, ma'am, naka-auto-translate. Kinanginay-nay na yan. Oo nga, what he's saying is that the show is goodwill because show is net. Yeah, Ano well, ba? Bakit maaring English yung mga nyo? Bakit English yung mga Diba? sinasabi nyo? Pukin ng inini yan. You will Teka. need more details kung bakit mahirap mag-speculate ng walang mga details. Dun kung bakit sila kinik out. Ayun, eto. Sila James na-kick out sila sa isang show kasi nga connected sila kay Gold. Ganon kagalit sa stand-up ang Pinas. Habang buhay na brands wala pang stand-up. Sabi dito, sino po sir yung nagsasalita? Natin. Legit yung sinabi ni Charlene. Nga, but auto English kayo? Oh my God, tanginang na to? YouTube na to? Eto, sabi dito, pero pag hinighlight ko, ginamit nila yung connections. Ay, nako. Ayoko nang basahin yung iba. Natatakot din ako. Natatakot din ako
Duwag kaya ako. Bro, ito lang, again, ang punto ko, wala kailangang awayin na grupo dito. Wala nga. Kaso I yung think all groups, we just need to pare, to hindi naman condemn tayo na yung huwag mong nangaaway patayin. Okay eh. lang Yung magalit. may Okay may lang- sinasabi okay lang sila sa sa comment section. Yung sinasabi nila sa comment section, opinion nyo yan. Ilabas nyo ako dyan. Again, just to reiterate, hindi masamang magalit o mapikon sa isang comedian. Ganun talaga. Meron mga pero wag mong patayin. Yun lang naman ng sa akin. Mapikon ka pero wag mong patayin. 'Di ba? Is that too much to ask? Hindi. Sige na, tuloy na natin to. Mag-overtime na tayo pag di pa natin to tinuloy eh. Huwag niyong gamitin yung joke as a material just to prove a point. Oo. Yeah. Yung Share seryoso. nyo lang siya para magpatawa. Yan. Tsaka, Yan. Agree ka dyan doon sa sinabi nila na Sabi ko medyo mahina. kasi naalala mo yung alam mo to eh. 'Di ba may mga groups noon yung Catholic, yung bardagulan ng Katoliko at saka ng Iglesia ni Cristo. 'Di ba? Doon uminit tong kay yung dalawa yung uminit doon eh. Yung isa sineshare yung kay Jeline. Tama, 'di ba? Naalala mo si Jeline? Yung Si Sign of the Cross. si Sign of the Cross. Tapos yung isa naman si Gold, yung sineshare, 'di ba? Ganun yung ginagawa nilang ganun yung asaran nila noon. Tapos lumala na lang siya ng lumala, 'di ba? Sabi dito ni Tenshin, intimidation 'yan para hindi mag-joke sa INC. Baka okay, hindi totoo yung sinasabi mo, Tenshin. Tol, ano masasabi mo? Anong saan? Doon sa Bardagulan, yung share. Kasi sinasabi ni GB dito, Isang grupo yon pero hindi lang naman dun eh. Napaka-viral nun, million views yun eh. kaya nga, so paano mo ipupulis yun? Mali yata yung idea ni ni GB eh, para sa akin Kaya nga, well, it's kaya nga kailangang one thing na pinakita nitong nangyari kay Gold is intolerance ng free speech sa Pilipinas. Sobra, sobra. Just because na-offend ka. Kasi like I said, okay lang namang ma-offend. Hindi man bawal ma-offend. Pero huwag mong patayin. Iba yun eh. Iba na yung, huwag mong patayin yung just because na-offend ka. Diba? Yun lang naman. So, parang yan nga yung sinasabi. Katulad nitong even not just with jokes, even in political speech, 'di ba? Totoo yan. Yung nangyari kay yung lagi mong tinitira, nag-report. Hindi na nag-report sa yung si Gabe, hindi token. kaibigan ko si Gabe. Oo, 'di ba si Gabe, ayun, Gabe ano yun, Hindi Pineda. kasi ang nangyayari kasi, yung ibang nagde-death sa kanya, talagang pinapadala yung location niya. Kaya nga, natakot na diba? rin yung tao. So bakit na ginagawa yun? Because they have Shoutouts kay Dens. because they don't like his opinions. 'Di ba? Ako hindi naman ako woke na yan si Gabe Pineda. Yan Alam mo talaga naman yung ako, woke. diba? Liberal kasi si Gabe talaga. Liberal mindset niya. Progressive Pati, yun, woke progressive si yun, Gabe Pineda. Ayaw niya si kay Charlie Kirk eh. O, di ba? Gagawan ko nga ng yan pag nakalibre-libre ako eh. Pero, ibig sabihin, ako, I don't agree to a lot of things that Gabe Pineda says. Pero, hanggang dun lang yun. What I can do is challenge him. Di ba? Pwede akong gumawa rin ng sarili kong content, challenging Shoutouts what kay he says. Densible TV. Yes, pero, hindi mali kung ite-threaten ko siya, nasasaktan ko siya. Hindi, yun kasi yung Diba? katangahan dito sa Pilipinas, Brad. Kapag may mali kang sinabi, may lisensya na agad silang kung ano-anong shit yung Kaya sabihin nga, sa'yo. yun nga sinasabi ko. Kaya that's why, sinasabi ko, it was a missed opportunity to speak against that kind of culture nung nangyari dun yun kay Gold. Eto, sabi dito ni Ma'am Charlene, i-risk mo ba career and life mo? Wala pang final investigation. Exactly. Kaya nga takot din sila. Understandable naman yung pagkatakot. Bro, naalala mo nung... Wala naman silang aakusahan eh. Sasabihin lang nila na wag Brad, mo patayin yung comedian. sesend ko sa'yo mamaya yung papel. Bro, eto meron akong gustong sa'yo. Meron akong gustong ikwento sa'yo. Final take ko na to tapos isa. So,
ikaw yung final word natin pero i-share ko lang to sa'yo kasi sa tingin ko gets mo to. Nung mainit tong storya na to, nung pagkawala ni Gold, di ba nawala na siya. So ang nangyari, yung mga tao parang naghahanap sila ng update. So ako yung nag-a-update kung ano kasi nga si Gold kasi classmate ko yan nung college. So ginagawa ko nag-a-update ako. Yes. DLSU yan dati tapos lumipat sa CSB. So anyway, nag-a-update ako sa mga tao about sa mga nangyari. Now, tapos, nung pagkatapos nun, biglang may nag-message sa akin. Kilala mo yung nag-message sa akin? Sikat. Ay, Sabi niya sa sinabi akin, ko ito yan. Oo. nakwento ko na, di ba? Nakwento ko na, pinadown niya sa akin, di ba? Siyempre ako, natakot din ako. Duwag ako eh. So, yun nga yung pino-point out nila rito. Yeah. Yung kaduwagan nila, it's more of caution eh. Sabi nga dito, sabi nga ni Ma'am Charlene dito, i-quote ko lang, ma'am, magpalipad ka naman para pangkape, joke lang. Pero, pero yun nga, okay lang matakot. Wala pang ang final investigation eh. Sabi ni, okay. Okay. Ang masasabi ko doon, ganito, first of all, hindi natin alam kung merong mga internal na kumokontak sa kanila, so na maaring mas ikatakot nila, 'di ba? So maaring may ganun. So hindi natin alam kung anong nangyari talaga doon. Pwede kasing alam mo na parang may direct threat din sa kanila. Maaring hindi lang nila sinabi sa mga tao directly, or maybe wala. Pero again, nasasabi ko, hindi naman kailangan gumawa ka ng kaaway. You just need to condemn the murder. 'Di ba? Hindi mo kailangang mag-akusa na magturo ka ng kayo yung pumatay. Gusto mo yung action lang na yon, hindi hindi kasi specific sabi group. That makes sense. That makes sense. Sabihin mo lang, wag niyong patayin yung mga stand-up comedian kasi we have free speech in this country. Yun lang ang gusto kong marinig sana. Minsan tol, 'di ba ini-invite mo kami dati noon sa isang comedy club, 'di ba? Minsan nga mag-vlog tayo doon. 'Di ba kaibigan mo si Attorney Chico, 'di ba? Hindi ko naman siya kaibigan. Hindi naman. Oo, hindi ko naman siya kaibigan. Acquaintance siguro at best. Pero I'd love to be his friend, but unfortunately hindi ko pwedeng i-claim na hindi kami close. Yun na lang. si Chris Bacula, nag-i-stand up pa ba yan? Hindi na eh. Medyo natigil na si ang ating Bacula. Ang ating butihin. So, anyway bro, any final words bago tayo mag-close in kasi na tayo eh. O mag-overtime na tayo eh. Nasabi ko na. Yun na yun. Okay lang mapikon sa comedians. Wag niyo lang patayin, please. 'Di ba? Kung galit ka, sabihin mo kung bakit ka galit, sabihin mo, i-challenge mo, insultuhin mo rin sila kung gusto mo. Tol, gusto ko lang i-compliment yung mga matatapang sa comment section. Ayoko magbasa ngayon. Matapang ba ako, Nico David? Ano? Matapang ba ako? Matapang ka masyado. Mali. Ako kasi gets ko yung point ni GB dito, bro eh. Kasi hindi mo... Gets mo yung point ko. Hindi ko na sinasabing ituro niya yung mga tao. Kasi diba? ganito yung cascading effect niyan, bro eh. Kunyari, pinagtanggol niya si Gold, di ba? So, yung pumatay, kupal yan, bla bla bla, ganyan. Like I said, hindi nila kailangan ipagtanggol si Gold. Hindi, yung na lang, Diba? i-condemn na lang nila yung action. Kaya tama si Gold, hindi mo kailangan patayin yung tao just because nagsabi siya ng Oo joke. nga, pero ang point doon kasi, once na magkaroon sila ng any defensive stand dito, ang na indirectly defending, may mga tao na agad dyan na magpa-pile up doon sa mga taong sa tingin nila ay gumawa nun kay Gold. So, ang mangyayari, magkakaroon ng sagutan na sa tingin ko, unwanted nila ngayon. Kaya ganito na yung position nila na maghinay-hinay tayo mga pro. Ganun di ba? Ganun sila eh. Huwag kung mag-share kayo not out of vexation. Di ba? Arte na nila yun. Hindi, pero nagets mo yung sinasabi nila. These people are smart people. These people hope, for sure they know what they're doing. Although nangangapa pa rin sila. Because like you said,
bagong-bago ito. This is the first time that this happened in the comedy scene sa Pilipinas. So, hindi nila alam. Maybe they were overwhelmed by it, kaya hindi sila, I don't know. Kaya that's why naging ganun ang reaction nila. Tol, meron magaganda, meron etong mga to mukha talagang sanay sila sa comedy. Sabi ni Carlos Mojica, may death threat na din si James. Kaya nga hindi na sila muna nag-show sa Pampanga. Yun lang. Sabi ni dito ni Ma'am Charlene, tama Sir Nico, yun talaga yung iniingatan nila. Di worth talaga yun. Di mo makokontrol ang isip ng tao. Kahit wala ka sasabihin. Exactly. Ako rin, tol, duwag ako as in dyan sa mga ganyan. Nakakatakot kasi nga, nakadao pang palad mo minsan yung mga to nakausap mo sa chat na nagawan mo ng content tapos ganun yung mangyayari. Parang bumabaliktad yung paradigm mo sa mundo. Ganun yung effect niya Well, ganito lang yan. Ang Sige. isa, you are free, like sabi mo, naduduwag ka. Free ka namang maging maduwag. Oo, But- maganda but- na yung ilatag natin. Naduwag ako dyan sa But- mga ganyan. Okay, but walang magbabago kung gano'n ang magiging... Anong gusto mo? May magbabago kaso may chance kang mamatay. Kasi gusto ko yung Okay, 0%. kaya nga, that is a choice. Hindi ko, it's up to you. Pero yun ang sinasabi ko lang, yun ang magiging consequence nun. Oo, well, Kung you're right doon. If nobody speaks up, nothing will change. And you will always, the fear will always remain. Pero pag Yun lang naman sinend ang ko sa sasabi. yung papel, ito lang masasabi ko. Pag sinend ko sa itong papel na to, magbabago isip mo. Promise ko sa iyo. Sabi ni Dance, Hindi mo ba tama, isip chilling kayo? effect siya. Ha? Chilling effect. Sabi dito, chilling effect siya. May chilling effect talaga. Danceable. Pinapaakyat nila ako dun sa kanina alam mo bang may bago akong basta sa GC na lang natin. Pero eto na, last na to. Iko-close out ko na may send lang ako kay Comicsman. Maraming salamat po kay Ma'am Charlene, kay Dance, kay Kuya Ray Vlogs, kay Comicsman syempre, at saka kay John Suliman. Salamat po lagi sa panonood. Comics, final word. Well, free speech is important. If you have a chance to defend it, do so. Because pag nawala yan, napakahirap ng makuha, maibalik. So, value it. And sometimes kailangan nating mag-build ng courage to fight for it. Yes, correct.